Hindi ko ba, hindi ko ba ako kasi kulay puti eh. Paano bagay-bagay, kasi gumagano sila. Kasi tinatouch nila yung floor. Kung tinatouch nila yung floor, meron silang binabato doon, tapos yun daw yung katawan ni Shiva. Oo, di ba? Ewan ko, pili ko bawang belt o kung ano man. Iba yun eh! Kaya na kayo na mag-judge, kung pinanood nyo, kayo na mag-judge. Pero mas amazing is, bawal ang foreigner doon. Bawal ang puti. Bawal ang Amerikano, bawal ang hindi nag-worship, bawal ang video. Pero lahat yun, nandun. At habang nandun sila, wala sila ibang ginagawa kundi nag-praise the God. So anong point na ba't mo maintindihan ko yung ang title ng movie, Holy Ghost. Holy Ghost is another name for Holy Spirit. At ang movie na yun, ibig sabihin, hindi nila magagawa yung bagay na yun kung hindi nagbukas ng pintuan ang God para sa nila. Amen ba? At nagawa nila yung tapang na yun sapagkat mayroong Holy Spirit na nagpapalakas sa kanila. So, sinong gusto yun? Amen. Sinong gusto pumunta sa corners ng mundo na tipong, yun di po pupunta, yung one-way trip na tinatawag. May one-way trip. Yung one-way trip, yung tipo pumunta ka, wala nang balikan. Sino gusto nun? Gusto ko yung klase. May ulan pa. Kasi sila ganito eh. Sila, kuya, sino ba may balikan? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang dami nilang ginawa doon na, alam mo yung culturally speaking, bawal. Culturally speaking, bawal. Yung tipo pag ginawa mo sigurado, lahat ng gumawa niyan, patay. Ang kinalabasan. Sila na yung paming buhay. Diba? So, paano nangyari yun? That's amazing. So, buksan natin yung Bible natin sa Acts chapter 1 verse 8. Pamilyar ko sa inyo to, pero may gusto lang ako i-emphasize. Acts 1:8. Hindi na? Okay. Acts 1:8. Finish ko na to nung nag-teamwork team building tayo. Tama? Okay. Hindi ko na nasundan eh. Part 1 yun eh. Ito yung part 2. Okay. So, sabi doon, ako yung nawala. Wait lang, duduling ako eh. Yan. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Once again, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Amen. Thank you, Lord God, for your word. I pray, Father, that as we speak, as I preach this, Lord, hindi lang kami mabibless, pero baguhin mo po ninyo kami. At kung Lord God, parang ginawa ko sa Book of Acts, nakikinig pa lang yung mga tao kay Peter, nandun na kagad yung Holy Spirit baptizing everyone. Lord, we want to see it today. We want to see it today. Thank you, Jesus. This we declare. Amen and amen. So malakas pa para sa atin. Okay. Pwede ba magpapa sa mga yung mga nakakilala sa akin paano ako mag-preach, medyo tanggalin niyo muna. Okay, erase niyo muna yun. Okay? Nung paano ako nag-preach, di ba sa harapan, di ba nakita niyo na ako paano mag-speak. Sikat lang yung for the first time ako makikita mag-speak, di ba? So, kung paano niyo nalaman na pagkakilala sa akin paano ako mag-speak today, paki-erase muna yun. Pwede ba yan? Mahirap, di ba? Okay. Kasi gusto ko subukan. And tulad ng ginawa nila nung creator ng movie, pangalan pa rin niya Darren Wilson. Tulad ng ginawa niya, sabi niya, wala kami plano. Kung anong leading lang. So today, gano'n lang. Wala din akong plano. Wala akong points. Kung ano lang leading ng Lord na gusto niyang sabihin sa akin at sa inyo. So sino na ready? Amen. Excited. Para tahimik kayo. Sino ready? Okay, sabihin mo natin. Okay, so start tayo. Sino dito proud na ikaw ay Kristiyano? Amen. Okay. Proud ka ba na Kristiyano ka? Yes. Gaano ka proud? Anong level yung pag-proud mo? Diba? Ikaw ba yung Christian na tinatago mo yung pagiging Christian mo, secret agent ka, kasama ka ng mga katabi mo, kasama ka ng ibang tao. Alam mo yung secret agent, yung Christian ako at tahimik ka lang. Gano'n. Okay. Nandun ako ni Jesus, tahimik ka lang. Gano'n. Pero sabihin ako sa'yo secret. O, ikaw yung Christian na sinabi na laman ng ka-office mate mo, oh, Christian ka, kailan pa, hindi halata. Gano'n doon. Okay? So, dalawa lang yan, di ba? So,
You are so proud that you are a Christian. Handa mo ipagsigawan sa buong mundo at handa mong ipakita na Kristiyano ka. Di ba? Nasabi mo, Christian ka, oh bro, kamusta? Makita mo Lord. Sino gano'n? Sino kaya yun? Di ba? So, ulitin ko yung tanong. Are you proud of your relationship with Jesus? When I said Christian, I'm not speaking about religion, I'm not speaking about sect, but I'm speaking about a relationship. At relationship to walang iba kundi sa Panginoon Jesus. Amen? So, itong pagiging proud as a Christian, actually, yung puso na yan, embody natin, templo yan ng Holy Spirit, sabi sa Bible. So, tingnan mo yung katawan ng katabi mo. Yung yung katawan ko, katawan ng katabi mo. Okay. Maganda ba? Sexy ba yan? Maganda ba yan? Okay. I'm not speaking ng size ha. Tinatanong ko maganda ba yung body niya. Why? Because lahat ng takaran ng Holy Spirit, maganda. So, walang dito, pipilin sarili ng pangit. Okay? Kasi ano pa maganda sa'yo, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. So, today, i-introduce ko siya in a new way. In a new way. Pero gusto ko, ikaw, you are proud. You are proud na, and you are ready to receive Him. Kasi ang gagawin niya, today, sabihin niya sa'yo, anak, kumakatok ako sa pintuan mo, papapasukin mo ba ako? Kumakatok ako sa puso mo, papapasukin mo ba ako? Diba? Are you na parang, halika, pasyal tayo. Pagka ba niyaya ni Jesus pumasyal, sasama ka ba? Okay, the same thing. Diba? Diyan ka nga, diba? Halika pasyal tayo, date tayo. Diba? Oo, diba? Sabihin mo date? Diba? So, that's how God, amazing God is. And today, yun ang gusto yung gawin. Sabi sa Revelation, sabi niya, He's knocking on our hearts. Then, pag pinapasok natin, He will enter and dine with us. Ibig sabihin, makikain kasi literal yun ha. So, sino dito gusto makasama si Lord? Amen! Ngayon pa lang. Hindi sa langit ha, hindi sa langit. Hindi. Ngayon pa lang, ngayon mismo, at this moment. Naparamdaman mo, katabi mo siya, kaya pag-uwi mo sa jeep, parang yung ngiti mo, hanggang tenga, tinitingnan ka mga katabi mo, ano ba ito? May problema ba ito sa pag-uwi? Di ba? Pero tipo, alam mo yung, naranasan niya ng tuwak-tuwa ka, yung hindi pa, yung sinusubukan mo, tanggalin yung ngiti. Di ba? Di ba? Yung tipo gano'n. So, actually, it is the Lord who makes us smile. It is the Lord. Every morning, pag gumising ka, there's a reason to smile. And walang iba kundi si Jesus yun. Amen ba? So, may tuturo ako sa inyo. Pwede ba to? Starting tomorrow pag-gising mo, pwede bang titingnan mo na ngiti ako si Lord? Morning, Lord. Hindi yung tipo pag ginising ka, di ba? Late ka na, tapos ginising ka, tapos sabi, ano ba yan? Ano ba yan? Ba't ganon? Ba't ganon? Pwede ba yun? Di ba? Na pagkagising na yung buwasan, smile! Kahit ginising ka, pasalamat ka nga, ginising ka, nagising ka pa eh. Di ba? So, agree ba kayo? Agree ba kayo? Gigitihan natin si Lord, kaya pwede nagising tayo. So, etong Acts 1:8, sabi dito, and you will receive power. Yung power, tulad na sabi ko, brief recap lang, ang power, hindi to kilikili power, hindi to body odor power, o kung anong power to. Ito ay genuine power, galing ka Lord, para magawa mo yung mga bagay na akala mong imposible magagawa mo na ikaw lang. So, example na imposible na ikaw lang, na akala mo na hindi magagawa. Example, si Rupa. Si Rupa, nung kailan ba ito? Nung more than a year ago, sa Prayer Mountain kami, pinakauna niyang worship leading at siya ay saan doon? Sa Prayer Mountain, at si Adjun kasama doon. Okay, mga pinakauna. Review! Mga gano'n. Okay. Yun yung mga sa YouTube yun, hanapin niyo Life Coach Runner. Okay, Life Coach Runner. Makikita niyo doon paano mag-worship ni si Rupa, di ba? So, ando pa yung tipo, Kuya Mike, hindi ko kaya, di ba? Alam mo gagawin ko, ganyan, yan. Si Adjun, yan. Nag-disipline magkaroon ng confidence si Adjun. So, this week, lahat na si Maui, yung unang preaching ni Maui, nakita yung, alam mo yung, talagang yung, ang unang preaching niya, hindi preaching, sa offering. Tapos ang offering niya, hindi ko, Kuya, nagagawin ko, Kuya. Ano talaga ito, araw na panlalaglag. Okay. So, honestly, pero pag titingnan nyo sila ngayon, a year later on, they're different. They're different, di ba? And never, at kuya, training mo ba yung mga yan? Hindi hindi ko training yung mga yan. Pinupush lang natin. Minsan kasi, kuya, dati may nagpupush na sa akin, bakit hindi ako nagpupush sa harapan? Alam nyo, ano pinagkaiba ng dati sa ngayon? Kasi dati wala kang Holy Spirit, wala sa iyong Holy Spirit. Ngayon din na sa iyong Holy Spirit. Kasama mo si Lord, at tuwing pinupush ka, kahit ayaw mo, meron sa puso mo nagsasabi, go ka lang, push ka lang. Diba?
The same thing applies, hindi lang sa skills. The same thing applies, halimbawa, meron something sa puso mo, example lang, hirap ka magpatawad, hirap ka mamigay, hirap ka sa mga bagay-bagay, may mga bagay, may mga karakter ka na hirap kang baguhin. Dati hirap na hirap ka, pero once na sa'yo ang Holy Spirit, kahit ayaw mo magbago, automatic, magugulat na lang ka, magugulat ka na lang may tao magkasabi sa'yo, uy, iba ka na. Diba? Sabihin mo, ano kaya nagbago sa akin? Unang mapapansin niya, Kuya Mike, ano ang unang napapansin ng mga tao na sa kanila ang Holy Spirit? Ano ang unang napapansin sa mga tao na kapaligid sa atin? Unang-una, physically. Nakikita may iba sa'yo. May iba sa'yo, hindi nila maipaliwanag ko. Ganun pa rin itsura mo, ganun pa rin tali ng buhok mo, ganun pa rin facial expression mo, manirisin mo lahat, ganun pa rin. Pero, sabihin, ikaw wala, hindi mo napapansin eh. Pero sabihin nila, may iba sa'yo. Ikaw naman, ano iba sa akin? Di ba hindi mo napapansin yun? Diba? Diba? Tapos ang ano naman, sasabihin nila, dalawang bagay eh. It's either blooming ka or maliwalas. Diba? Parang iba. Okay. So, may iba sa'yo. Pangalawa, physically, nagbabago. Pangalawa, hindi physically. Character. Inner. Okay, yung attitude, yung character, nagbabago. Minsan yung pananalita mo, magkasalita ka ng hindi mo gusto, then suddenly, out of nowhere, mawawala na lang. Dati, mahilig ako sumagot sa magulang ko, ganyan. Then one day, nasanay ako, lumaki akong sumasagot eh. Pero pagka nasa'yo ang Lord, nasa'yo ang Holy Spirit, alam mo yun, kahit hindi mo plano magbabago ka. Eh yung dati, wala siya sa'yo, pinipilit mo magbago, hindi mo kaya. Ngayon, nasa sa'yo siya, kahit wala kang plano. Like, yun nga yung situation ko. Wala akong plano magbago. Sumagot yung nanay, ay hindi, may plano akong magbago sa puso ko, pero hindi ko kaya. As in, sa mind ko, parang hirap ako. Alam niyo gano'n? Sino ang experience ng gano'n? Okay. Isang araw, nagsagutan kami ng nanay ko. Ayan, ang nanay ko, alam niyo naman ang nanay. Pagka malamahal ka, di ba? Tapos ikaw ng mga lamahan mo, gusto mo lang magpaliwanag. Di ba? Alam mo gano'n? Yung paliwanag mo, sagot na sa kanya. At dahil ayaw tanggapin yung paliwanag mo, sasagot ka na naman. Alam mo gano'n? Yan, pataasan. Sa pataasan ng boses, pagka nagkakaroon ng argument, walang mananalo, lalong lalala. Ang secret, humility, which is tumahimik ka. Nangyari, alam mo yung gusto kong sumagot? Biglang lumabas sa bibig ko, opo nga, naamin ko kasalanan ko. Alam mo sa lumangot ako, sino yun? Hindi, honestly, hindi ko talaga siya plano. Ang kasabihin ko, alam mo, papaliwanag mo yung dahilan mo bakit mo nagawa yung bagay na yun. Pero, ang lumabas talaga sa bibig ko, opo nga, kasalanan ko. Then nanay ko, yan ba, nagdala din. Ako naman, opo, inaamin ko po. Opo. Alam mo yun, dinediretso na din kami nanay ko. Siguro nagkapaka na rin ang nangyayari sa akin. Mula din sa mataas na boses ko, minahon, hanggang mamaya hindi nagsasalita. Diba po, inamin hindi na po ulitin, so on and so forth. And eventually, hindi ko sinasabi na laging perfect yon. Pero dumating yung araw na yun, kung saan biglang binago ng Lord yung nagwala ko. Di ba, kung madalas ka magreklamo, darating ang time, gusto pagreklamo, out of nowhere, ikinasa na ng pusa yung katawan mo. Kuya, nangyayari yun? Nangyayari yun. Pero hindi lagi. Pero nangyayari yun. So, kahit tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, umanda ka. Umanda ka. Diba? Sabi mo, may araw ka rin kay Lord. Okay. So, ano yun? Sabi mo kasi yung Holy Spirit, hindi lang physical meron makapansin magbabago sa'yo. Lalo na yung attitude, yung character magbabago. Kasi walang ibang goal si Lord kundi maging Christ-like tayo o maging katulad natin siya. Amen ba? Amen. So gusto ba natin yun? Yes. Ba't natahimik? Gusto ba natin yun? Yes. So kung gusto mo yun, gusto mo maging katulad siya. Okay, meron pangatlo. Okay. Ang babagusin ng Holy Spirit yung puso mo. Una, di ba, physical? Pangalawa, character. Pangatlo, puso. Ano yung puso, Kuya Mike? Kung yung puso mo, duwag. Gagawin ka niyang matapang. Duwag ka tumayo sa harap, kaya magbubulat ka na lang. Nagagawa kayo na. Like BJ. Di ba? So, di ba? Kumakanta na nga, di ba? Okay, so, sino susunod? Di ba? Ba? Kung dati hindi mo naiisip mag-worship, di ba? Kung dati hindi mo naiisip mag-worship lead ka, no? Then, di sabi nila, pag nakita mo sarili mo, nag-worship leading ka na. Di ba? Di ba, Mau? So, ano ibig sabihin nun? The Holy Spirit, may kakayanan siya gawin ang mga akala mo imposible. Amen ba? Yes. So, gusto mo ba yun? Yes! Yun ang ginawa dito last
last week, yung nag-keyboard tayo dito at kahit pala yung mga pasok ko, kung ano man. Okay. Aminado ako, hindi ako keyboardist. Sinabi ko naman last Sunday, di ba? May konti akong alam. First time in my life, may keyboard ako ng gano'ng katagal. Na nakatayo ako praise and worship. First time yun. Buong praise and worship. First time yun. Then hindi pala ako kukuha. Dire-diretso preaching. At dire-diretso preaching time. Kaya after bro, pagod na pagod ako. Never in my life naisip ko mangyayari yun. It's in my heart. Pero gusto ko siya mangyari. Hindi ko alam kung kailan. At hindi ko inaasahan mangyayari siya doon pa sa church na pinag-build sa akin ng Lord. So parang, wow God, full of surprises God. So, kung ang puso mo ay takot, babaguhin niya ng Lord. Ang question is, handa ka ba sumunod? Pag sinabi niya sa iyo, anak, hakbang, anong gagawin mo? Sino ang hakbang? Eh, paano pag sabi niya, anak, hakbang, Lord, may ipis. Hindi, totoo. Sino ang hakbang? Amen. Mahimik, di ba? Okay. Acts 1:8, sabi, but He will give you power so that you will be His witnesses. Witnesses, ang kayo from the word Marcus, which means martyr. Ibig sabihin, once na na-receive mo ang Holy Spirit, ikaw ay magiging martyr kay Lord. Ano ibig sabihin ng martyr? Ang martyr ay makikita saan? Saan? Sige. Ang martyr, ang karamihan ng martyr, saan nakikita? Sa sementeryo. Bakit? Kasi lahat ng martir, pinapatay. Ay, gano'n. Oo. Kahit yung martir sa pag-ibig, namamatay sila. Suicide, o ano na. Okay. So, ang sabing witnesses, actually, ang ibig sabihin doon ni Lord, and you will be a martyr for my name. Ang tanong, ikaw ay mamamatay para sa pangalan ko sa oras na ma-receive mo pa ng Espiritu Santo. Ang tanong, gusto mo bang mamatay? Tingnan mo yung katabi mo sabi, gusto mo na bang mamatay? Gusto mo na ba? Okay. Actually, dalawang bagay yan. Tatlong bagay pala. Una, mamatay ka sa mga dati mong buhat sa dati mong buhay, yung old life mo. Okay, literal. Ay, old life mo. Ibig sabihin old life, yung mga dati mong nakasanayan ka hindi tama, mamatay ka na doon. Sabi sa Bible, it's no longer you who lives, but Jesus lives in you. Diba? Ano, Dos 20, Galatians 2:20. Okay? So, alam ko na kwento ko na to eh. Gusto niyo ba yung tipo, gawin natin to one time. Yung may usher dyan. Tapos, tuwing uuwi na kayo, ang sisigaw siya ng usher, mamatay ka na. Diba? Mamatay ka na, diba? Pag-ask ka na, bye-bye, mamatay ka na. Gusto niyo ba yun? So, hindi, Galatians 2:20 di ba? It's no longer you who lives. Diba? But Christ lives in you. Ibig sabihin, hindi na ikaw. Patay na yung lumang Kuya Mike, patay na yung lumang Bernadette, patay na yung lumang Flor, Rachel, Grisberg, and so on and so forth. Ibig sabihin, patay na. Ibig sabihin, yung dati mong buhay na hindi okay sa paningin ng Diyos, ano na? Patay na. And you're living a life glorifying God. Amen ba? Amen! So, palamakan natin si God. So, gusto mo ba? So, pwede ba yun? Lalabas ka niya. Matay ka na. Matay ka na ba? Diba? So, masyadong ano eh. Huwag na lang. Ano na lang? Galatians 2:20. 2:20 na lang. 2:20. Diba? 2:20 ka na. 2:20. Okay. Pag sabi 2:20, Galatians 2:20 yun. So, pangin kasi mamatay ka na. Baka isipin, ano yun? Di ba kanilig sa'yo? Di ba? Okay. So, sabi mo dyan sa katabi mo, mag-2:20 ka na. Okay. Die on yourself. Okay. Pangalawa, hindi ka na mamamatay sa sarili mo, kundi mamamatay ka dun sa mga makamundong bagay. Ano ba yung mga makamundong bagay? Ba kung dati gusto mo ng party, dati gusto mo ng club. Meron nagtanong sa akin, hindi ko na papakalanan. Okay? Nagkaroon siya ng parang, ano tawag dito? Nalisik yung paningin niya sa akin. Nalisik, gusto niya ako balibagin, gusto niya ako mawaan. Kasi hindi ko siya pinayagan. Kasi hindi ko siya pinayagan pumunta sa comedy bar. Yun. Yung sabi niya, Kuya man, pupunta kami comedy bar. Tuwan siya, alam mo yung hyper, yung excitement niya, sobrang taas na. Alam mo yung gano'n excitement. Kasi sinabi ko sa kanya, huwag ka na pumunta dyan. Then suddenly, alam mo yung, nakakaroon sa kanya dito,
sobrang taas ng expectation mo, dahil hindi nangyari, disappointed ka. Di ba? Alam mo gano'n? Okay. Ang amazing na sa batang ito, marunong siya mag-submit. So kahit ayaw niya, kahit labag sa puso niya, labag sa isipan niya, labag sa wallet niya, di ba? Ano? Hindi siya pinakaya. Okay, huwag kayo magturo, huwag kayo magturo. Pinakatabi ba kayo yun? Hindi na yung kapapanaya. So, ang sabi ko sa kanya, ito lang sa bawat kaalaman ng bawat isa. Sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan kung maranasan niya nararanasan nila para sabihin masaya ang unang buhay mo. We, as lovers ng Lord, go against the flow. Kung saan against the flow, kung lahat sila papunta dito at lahat sila sa... Kanyari, ka-office mate mo. Lahat ng office mate mo nagiinuman, mag-stand ka ng ground mo, huwag kang uminom. Tama? Mga ka-office mate mo, kung pupunta ng bar, mag-stand ka ng ground mo, huwag kang mag-bar. Kung inosente ka sa comedy bar, keep the innocence. Di ba? Kung inosente ka sa bagay na to, keep the innocence. Alam niyo bakit? Doon kasi nagsisimula yun. Ang lamat sa baso, ang baso na mabasag, hindi dahil nababasag yan ng pusa. Nagkakaroon mo na yan ng lamat. Then out of nowhere. Ganun din ang buhay Kristiyano natin. Ingatan mo yung innocent, yung purity ng puso mo. Kung wala kang alam sa bagay na to, panatilihin mong wala kang alam sa bagay na to. Amen ba? So, bakit ayaw nyo mag-amen? Amen ba? Amen. So, may ano mo meron sa comedy bar? Hindi naman lahat, pero 95% ng comedy bar may lahit, may inom, may kung ano-ano pa. Okay. Ayan, si Chris Bird, nagtrabaho sa bar yan. Alam niya yan. So, ano lang. Kuya, may comedy naman, tatawa kami. Ayaw mo, no? Di, mag-pray ka na lang, mag-holy laughter na lang tayo ng lolo. Mas enjoy pa yun. Amen. Tama, di ba? So, mas okay yun. Diba? Punta ka sa service sa Diba? So, panoorin mo yung mga epic videos. Epic videos. Yun. So, kailangan natin mamatay saan? Pangalawa, sa mga makamundong bagay. Okay? Then last one, yung literal. Ano yung literal? Ito yung tao na sinasabihan ng Lord na pupunta ka sa lugar na yun. Pag sinabi ba ni God to, ito tinanong ka na to sa karamihan eh. Pag sinabi ba sa'yo ng Diyos, punta ka sa lugar na to, example, gawin natin Argentina. Pero hindi ka na babalik. Diyan ka na ililibing. Pupunta ka ba? Hindi. Takot ako. Diba? So, once you receive the Holy Spirit, sabi ng Lord, you will be my martyr. Ibig sabihin, pupunta ka sa lugar na yon, and doon sa lugar na yon, mamamatay ka. Ibig sabihin, handa ka. Ibig sabihin, ready ka niya. Kung may go ngayon, ganyan lang yan. Magugulat ka na lang, parang, bakit ka nagkakaroon ng heart para sa bansang ito? Bakit nagkakaroon ako ng heart doon sa kanang kwento ni Kuya Mike sa India? May gano'n ba kayong, sino dito, honestly speaking, sino dito nagkakaroon ng parang nananaginip ka ng bansa? Sa Korea. Diba? Nananaginip ka ng bansa. Hindi mo gusto mong pagpuntahan ha? Kasi sa puso mo parang, hindi na papalinigaw mo siya. Tapos sa puso mo parang gusto mo mag-vision doon, gusto mong... Okay. So eventually doon, ang question is, there's this one person, there's this man of God. Ang ginawa niya, itong man of God na to, alam mo yung ginawa niya? Pinagsama-sama niya lahat ng churches sa South America. Yung sa bansa ng South America na yun, pinag-unite niya yung mga church. At nagkaroon sila ng prayer rally na napupuno na nila yung isang 10,000 seat na stadium. Okay. Tapos, ang sabi sa kanya ng Lord, may kaalitan kang kapitbahay doon sa lupa yata na case. At sabi sa kanya ng Lord, itong kapitbahay mo na ito will do a damage sa iyo. Pwede yung damage na yun, na sobrang idadamage niya yung buhay mo. It will cause para mas mag-unite ang mga churches. Mag-unite ang body of Christ dito sa bansa nito. Ano po ang nangyari sa kanya? Yung habang nagpipreach siya, meron yung video, habang nagpipreach siya, sinasabi niya, dapat nga hindi ako nakatayo dito eh. Dapat nakatayo ako dito, ang buhay ko sa danger. Ano yung nangyari sa kanya? Namatay siya, pinalo siya. Point blank. Sa harapan bahay niya. Kasi mga leaders ng ibang churches, sabi lang, nabantay niya yung mga kanya, nagpe-pray lang. Nagpe-pray lang sila. Then, yung pagkamata niya yun, naging dahilan yun para mag-unite yung mga Christians more and more. Then, naging bansang yun, dahil nagpe-pray yung mga Christians, mga lover ni Lord, nagbago. Mula sa pagiging poor family na one of the prosperous families niya. So, dahil sa tao na handang mamatay. Ang question is, pag nalasing mo ba ang Holy Spirit at sabihin naman sa ng Lord, anak, gagamitin kita para sa lugar na ito. Pero ready ka ba? Diba? So, tanongin mo yung sabihin mo sa katabi mo, dapat handa ka. Dapat handa.
Ayaw ah. Pero, okay. Ano kaya ka? Matanda ka. Diba? Ay, baka mamaya hindi talaga eh. Diba? Baka mamaya pupunta ka lang doon, tapos babalik ka rin naman. Diba? Paano halimbawa sabihin sa'yo na pupunta ka sa lugar na to, yung lugar na yun, nandun na ang gangster. Yung lugar na yun, doon yung mga addict. Yung lugar na yun, doon yung tribo, so on and so forth. Are you going to go? Pupunta ka ba? So, ang question natin sa araw na to, pakisabi, pakita mo sa katabi mo, pupunta ka ba? Sabi doon, and you shall be my witnesses to in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ibig sabihin, you will be His witnesses. Ibig sabihin, ikaw ang gagamitin niyang instrumento para maipalaganap ang kanyang kaharian. So, pakituro yun. Gawin natin ito. Taas natin kamay mo, then turo mo yung sarili mo, ako. Oo. Tapos turo mo yung katabi mo sa kaliwa, ikaw. Ay, Diba? Okay. Then turo mo yung katabi mo sa kanan, ikaw. Sabihin mo, handa ka. Okay? Oo, handa ka. Bakit? So, question. Sino dito gusto pamatanggap ang Holy Spirit? Sigurado kaya? Right? Okay. Gusto mo ba? Kasi all this day, 1 year yung vow, walang ginawa si Lord kundi ma-amaze. I-amaze at i-amaze tayo pa ulit. Okay. Now, let's make it clear. When you receive the Holy Spirit, receive mo siya hindi para lang one time. Pwede mo siya ma-receive pa ulit. Alam ginagawa niya, kung nangihina ka para yung charger, lagi ka lang. Ano na yan? Parang nangihina ka, Lord, kailangan kita, feel me. Pag nakakarinig kayo ng prayer na, Lord, feel me, o let you overflow in us, imagine mo yung sarili mo parang ang lalagyan. Then, lalagyan, walang ibang ginagawa kundi pinupuno. Tama, di ba? Yung tubig, halimbawa, tubig, pinupuno. Yung tubig, sa Bible, yun ang simbolo ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi ni Jesus, out of your belly, streams of living water will flow. Sabi ni Jesus, hindi literal na stream yun, ha? Okay? Walang ilog na dadalo eh, magagaling din sa belly. Ang tawag ng belly? Chan. Okay. Out of your belly, that's spiritual speaking, that is the Holy Spirit. Ibig sabihin, bakit sa chan? Actually kasi ang symbolism no, parang buntis, di ba? Saan ba ang buntis? Pag ng babae nagbuntis, saan ba yung ano? Saan ba nabubuo yung ano? Yung bata? Sa loob ng tiyan. Sa loob? Hindi sa loob ng tiyan, pero sa mga kagin ng tiyan. Okay. So clear ba ito? Clear? Maayos ba yung clear ba? Malinaw? Now, let me clarify something. Okay. Out of your belly, streams of living water will flow. Ano ibig sabihin nun? Once na-receive mo ang Holy Spirit, the people around you will notice it immediately. Sa church, sa bahay, kahit hindi mo kilala, mapapansin nila automatic. Hindi ka mag-aantay ng 24 hours. As in, you receive the Holy Spirit right now, as in ngayon, then automatic ikaw mismo makikita mo may bago sa'yo. Yung iba rito, Kuya Mike, na-receive ko na ba? Bakit na-receive mo na? Baka yung feeling mo lang hindi. Diba? Paano ko malalaman, Kuya? Walang kakaibang, okay, correction. Walang kailangan kakaibang mangyari sa'yo para sabihin na receive mo ang Holy Spirit. Okay? Hindi kailangan magtaatalon ka, magululong ka, gumulong dito, walang ganun. Okay. Ang mga story dito, sa Bible, si Peter nagkasalita lang, then suddenly si Peter nagpipreach. Then suddenly the Holy Spirit biglang buwaba sa ito. Hindi siya nagpipray. Parang ganito na, nagpipreach lang siya. Then the Holy Spirit then suddenly came down and filled everyone doon sa lugar. And guess what? They speak another language. Yun yung tinatawag nating tongues. Okay. What's up in tongues? Ito yung mga lingwahe na hindi mo pinag-aralan. Like, Espanyol, Hapon, at kung ano-ano ba. Okay. So, ano nangyari? This is another language. Ang purpose ng tongues is para ikaw, pag pinapunta ka ng Lord sa ibang bansa, di ba? Magugulat ka na lang, nagsasabi mo na yung lingwahe na hindi mo pinag-aralan. Meron mag-ganun po yun. Meron magbaba ng aeroplano, biglang hindi na sila nag-i-English. Kunyari, pumunta ng Spain, biglang, alam mo yung unang salita nila, sa thought nila, merong thought na, kunyari, hi, kamusta ka?
Pero, magugulat sila, lingwahe na nung bansa kayo nagamit nila. Question is, do you want that? Yes, Do you want that? Okay, so, meron dito nagtatangs na alam ko naman. But there's this another lesson. Balik tayo sa kingdom kanina. Okay? Just give me another 10 minutes. Balik tayo sa kingdom kanina. Kanina, sabi natin, meron tayong king at lahat tayo nasa kingdom ni Jesus Christ. Amen? Okay. Kung ikaw nasa kingdom ka ni God, sa isang kingdom, sa isang nation, hindi na kingdom, isang bansa, ang kanilang trademark, ang iyong trademark na ikaw ay citizen ng bansang yun, ay yung lengguwahe ng bansang yun. So, ibig sabihin, ikaw ay Pilipino, ano lengguwahe mo? Pilipino. Ang Tagalog ay Dialecto. Okay. Kunyari, ikaw ay taga-Espanyol. Taga-Spain. Anong lengguwahe mo? Espanyol. Okay. So, ibig sabihin, ang bawat bansa, meron silang kanya-kanyang language. At itong language na to, ang identity ng mga taong nakikira doon. Di ba? Halimbawa, Pilipino, pumunta ka sa ibang bansa at nakita mo, nagtatagalog din whatsoever, then, anong mangyayari? Then, uy, kabayan. Diba? Kahit na minsan, magugulat ka na lang na mas Pilipino pa yung mga foreigner kasi mas makatas pa, magtagalog. So, doon makikita, ano bang identity mo? Are you, pag sa language, ang isang bansa, importante ang lengguwahe. Kaya yung Israel, yung history ng Israel, kung pag-aaralan nyo, sa Israel, yung mga Hudyo, nawala yung language na Hebrew. As in, naglaho yan. As in, kahit yung mga, ang tawag dito, yung mga pronouns, nouns nila, at kung ano-ano pa, verb, adverb, adjective, ng Hebrew word, naglaho yan. As in, nawala. Nasa history yan. Yung gamit nilang lengguwahe ng mga Hudyo, yung bansa kung nasaan sila. Like, halimbawa, nasa Europe. Yun yung lengguwahe nila. Sa Amerika, yun yung lengguwahe nila. Nawala yan. Eh, ang promise ni Lord, one day, bubuuin ko ulit yung bansang Israel. Then after World War II, nagkaroon ng bansang Israel ulit. At after that, nagkaroon ng bansang Israel, alam niyo anong next na nangyari? Paano sila magkakaintindihan? Iba-iba yung nila, lengguwahe. Bago mabuo yun, there's this one man na ginamit ng Lord para buhayin. Para gumawa siya ng diksyonaryo ng Hebrew language. At it started there. And guess what? Hebrew ngayon, buhay na buhay. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, importante kay Lord ang lengguwahe. Sa isang bansa, importante ang lengguwahe. So, sa kingdom ni God, may lengguwahe din. Kaya ka nagsasalita ng lengguwahe na hindi mo naiintindihan. Kasi sabi sa Bible, hindi mo alam kung ano ipag-pray mo, pero alam ng Holy Spirit ko ano dapat mo ipag-pray. So, every time na nagtatangs ka, every time nagsasalita ka ng ibang lingwahe na hindi mo naiintindihan, actually, you're talking to God. Yun nga lang, hindi mo alam kung ano pinag-uusapan niya. But you're talking to God. Kuya, ano ba pinag-pray ka namin? Alimbawa, mali mo, pinag-pray mo pala. Nire-ready mo na yung tipong example. Nasa isip ko na ito nasa isip ko na. Hindi ko sinasabi galing to kay Lord Nasa isip ko na. Pinag-pray mo pa, Lord, I'm preparing my heart para sa love life ko, dito sa taong ito. Di ba? Parang gano'n, di ba? Okay, di ba? Okay, yan pala, nag-pray ka pala, nag-pray mo pala yung tipo, hirap ka magpatawad sa heart mo, o hirap ka magbigay, o hirap ka magmahal sa puso mo, di ba? Pinag-pray mo pala yung sarili mo, Lord, turuan mo yung puso mo, na ganito, ganyan. Then nagpe-pray in the spirit ka, and siyempre in the spirit ka, pray ka ng ibang lengguwahe. Kasi dami ibang lengguwahe, yun, ang pinag-pray mo pala, future mo, na sinasabi mo, Lord, prepare mo ako, maging mayaman, etc. etc. And in the end, magugulat ka lang na, uy, wala naman ako nag-pray, hindi ko lang may biglang may dumating na pera sa'yo, hindi ko lang pinag-pray to, ha? Bakit may ganito? Then, biglang parang sasabihin ka sa'yo, anak, tuwing nag-pray ka na hindi mo naiintindihan, yan yung pinag-pray mo. Kasi alam ni God yung pinaka-best. Yes. So, sige na sa kingdom. Tayo na sa kingdom tayo. Siya yung hari natin. So, pag ikaw, nagkasalita ka yung tongues, actually, you're talking to God. Okay. Kuya, pwede na Tagalog, pwede English, pwede. Pero tulad na sabi ko, ang Holy Spirit, meron siyang kakayanan, ilabas talaga yung pinakalaman ng puso mo. Alam mo yung gano'n? Kasi meron tayong puso, minsan, yung puso natin, hindi natin alam yung talagang pinaka-loob-loob niyan. O ayaw natin aminin. Sino ang experience na gano'n? Na
akala mo ito yung gusto mo, hindi pala. Okay, di ba? May ganun ha. Akala mo ito yung gusto mo, in the end, hindi pala. Pero, ang Holy Spirit, may kakayanan siya, ipakita sa'yo, anak, ito talaga yung best sa'yo, ito talaga yung gusto mo. Okay, so, may nakaka-relate dito. Okay. Ngayon, so, as I end this part, okay, as I end. So, klaro ba? Clear. Now, bakit nagtatalk ako about tongues? Bakit nagtatalk ako about the Holy Spirit? Kasi the moment you receive the Holy Spirit, ang initial manifestation niya, initial sign na pumunta siya sa'yo, at sa buhay mo na siya, nagsalita ka ng ibang lingwahe. Nagsalita ka bigla ng ibang lingwahe. Kuya, hindi naman magkasalita ng ibang lingwahe. Hindi ko kaya yan, etc. Hindi automatic. Actually, it is the Lord who will give you the words to say, but you are the one who needs to speak. Ibig sabihin, ikaw yung kailangan magsalita. Sino ba nagkasalita? Pag nagpe-pray, sino nagkasalita? Ikaw. Ngayon, may kang ibang gumagano dyan. Wala, di ba? So, it is the Lord who will put the words na sabihin mo, ano sa utak mo Tagalog? Then suddenly, lalabas dyan. Diba? Ano lalabas ko yun? Hindi ko alam. Iba-iba eh. Nakarinig ako ng Espanyol, nakarinig ako ng Hapon, nakarinig ako ng kung ano-ano. Pero hindi ko alam. Kanya-kanya. Depende. So, question is, gusto mo ba nun? Nakakatakot, di ba? Weird. Diba? But it is the sign that God, the real God, is alive. And He is with us today. So are we ready? Ready! So question is, do you want to receive the Holy Spirit? Yes! So, sige, tayo tayo. I want to receive the Holy Spirit. Actually, I will be honest sa inyo guys. I'll be honest. I will be really, really honest. Hindi ko gusto i-preach ito. Kaya ko, itong Acts 1:8 na to. Ayaw ko kaya. As in, ayaw ko. Then, nangungulit si Lord. Kasi, kung i-preach mo to, dapat nasa set up tayo ng prayer mountain, retreat. Kasi alam mo kasunod dito eh. Alam mo kasunod dito. Okay. Ayoko. Ayoko siya sa room na ganito. Ayoko siya i-preach sa mga tao na nadidiscover pa lang yung relationship nila kay Lord. Ayoko i-preach. Hindi siya totoo. Ayoko siya. I'll be honest, ayoko i-preach na siya kasi nandito si Gab, nandito si Flor, at kung may bago pa dyan, kung sino pa bago dyan. Ayoko siya i-preach. Totoo lang. Pero, mas magaling pa ba ako kay God? Eh pag sinabi ni Lord, anak, ayan. Ano, ikaw, kontra ka. Diba? So, baka mamaya, diba? So, I preach today. Sabi ko sa iyo, di ba, walang outline. But I preach what's in my heart and what God was in my heart. Kasi yun ang gusto matanggap. Yun ang gusto ng Lord matanggap mo. Today, we celebrate ang relaunching ng church ng DMS Living Ministry. At gusto niya bawat isa dito sa kwarto ko, ma-amaze. Kuya, paano pagka narisip ko ang Holy Spirit, hindi ako nag-speak in tongues today? Okay lang. Walang kaso. Okay? It doesn't mean kailangan mag-speak in tongues ka para masabi mag-receive mo ang Holy Spirit. Okay? Manifestations lang yan. Pag sinabi manifestation, isa lang sa mga senyales. Marami pang paraan. Bahala ka na. Ano na sa'yo? Marami pang paraan. So, sabi mo sa katabi mo, KKB muna tayo. KKB. Ano yun? Kanya-kanya ba ako? Kanya-kanya ba ako? Okay lang. Hindi pala KKB, kanya-kanya ba? Yun din sa utak ko. Okay. So, ano na tayo? Hindi, KKB, kanya-kanyang babad muna. Diba? Kanya-kanyang babad kay Lord. Diba? So, pakapag tayo kay Lord. Pwede ba yan? Pwede ba yan? So, today, we're just going to worship the Lord. We're just going to love God. I will pray for you. Okay, sa bawat isa. Ako lang mag-pray. Don't worry. Last time na ginawa natin, iba yung namin dito eh. Okay. So, alam mo pray. Kuya, pag may tumawa dito, huwag mong pakialaman, yung focus mo kayo pa rin. Okay? May tumawa, may gugulong, may sumayaw, whatsoever. Just follow the instructions, then, kung ano ba yung sabihin ng papa-instruct ng Lord, then eventually, let's see. Let's have faith. So,
For those first-timer, nakalagay sabi doon, you do not have because you do not ask. You need to ask. You need to ask God. You need to ask Him. Ask Him, Lord, gusto kita. Gusto ko ang Holy Spirit. Gusto ko maranasan. Gusto ko yan. For 2 years, gusto ko mag-trans. Lord, gusto ko mag-trans. Gusto ko mag-trans. 2 years yun ha. Hinihintay ko lang. Dahil pupunta ang prayer mountain, yun lang ang gusto eh. Kasi na-confuse ako eh. Kami, narinig ko sila, ano ba yun? Diba? Gusto ko maranasan. Punta ako sa prayer mountain, nandun ako sa loob ng isang prayer room doon, sa maliit na prayer cell. Magpipray ako. Kunyari, mabilis na Lord, salamat, ganito, ganyan. Mabilis! Kala ko nagtatangs, bulol lang pala. Alam mo ba? Alam mo ganun. Uy, nagtangs ako! Dahil alam mo sa puso ko, hindi, nabulol lang ako eh. Bakit? So, ganun yan. So, yung thing. So, sabi ng Lord, I want to believe. Sabi ng Lord, anak, this is your day. Sa inyo church, this is your day. So, Queen, narisip ko na yan. So, kung narisip mo na, marisip mo ulit. Pero doon na sa last line na. Okay, so... okay. So, pakitabi ang mga upuan. Pakitabi ang chair. Okay, so, are we ready? Bakit nagpupulot kayo sa? Okay, okay. Lapit. Hindi naman sobrang malapit. Hey. Okay, so, sige, let's worship muna. Let's ask God. Father God, thank you, Lord, for this day. And Lord, salamat sapagkat ikaw yung Diyos na grabe, ibang klase. Lord, let your Holy Spirit just fill us today. And I just release it sa bawat isa. Panginoon, it's your day. Just do whatever you want to do. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Captivating my soul, and
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. One more time. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Lord God, for this day. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit just fall right now. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Some of you will speak in tongues for the first time. Some of you will not speak in tongues, but will just experience the power of God. So amazing na hindi mo siguro maunawaan ito. By words lang. Some of you will feel something, a tingling or malamig, a sensation, or mainit na sensation. I don't know. What I want to believe is everyone here, kahit yung mga dati pa lang nakatanggap, will experience something new. 1 year of faith God's faithfulness. Simula binago yung pangalan. And more is coming. That's why we need the Holy Spirit. And the Lord saying, there will be healing in your heart. There will be people who will be healed in the heart, physically, emotionally, spiritually. There are people na once the Holy Spirit comes into your heart, enters your heart, sasabihin niya, ako bahala sa puso mo, gagamutin ka yan. Gagamutin ka yan. So, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. So, I'm inviting, move forward tayo ng konti sa mga kaya. Hanggang dito, okay? So, kaya matakot siya. Okay. Kung matumba ka, huwag ka matakot. Matutumba ka, okay? Para, mamaya ka na. Okay, so, yun lang, ha? So, ready na? Ready na? So, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Okay, so, God, I'm going to pray na. Thank you, Lord God, for this moment, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Go forward pa tayo, mga kapatid. Go forward pa tayo. Po tayo, lahat. Po lahat. Lahat. Mga palda sa kwenta. Then, habang mag-pray ako, one thing lang. Talk to God. Yung kinakaupuan mo kaya kung kayo pinaupo, it means between you and the Lord. Just pray and talk to Him. Tell Him things that you want. Okay? Tell Him things that you want. Right now, just talk to God. Between you and the Lord. Between you and Jesus. Between you and the Holy Spirit. I'm going to introduce to you the Holy Spirit. Today. This moment. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, kayo muna po magpakilala bago ko yung kamay ko bago ko sila pag-pray isa-isa. Sa bawat isa dito kayo muna po magpakilala sa kay Lord. Kung sino ka, kung ano ka.
Holy Spirit, right now, I just release you. In Jesus' name. In this very place. Right now, I just release you. I just release you. Have an open heart right now. Have an open heart to receive Him. Tell Him what you want. Yun muna. Receive Him, lahat. Lord, isa-isa yung pangalan nila. Heidi, receive Him, Mau. Receive Him. I just declare, Holy Spirit, kay Heidi. Holy Spirit, kay Mau. Holy Spirit, kay PJ. Holy Spirit, kay Ian. Holy Spirit, kay Cherry. Holy Spirit, kay Christopher. Holy Spirit, come. Feel si Sheila. Holy Spirit, si Kat. Holy Spirit, si Bufa. Holy Spirit, si Aaron right now. Holy Spirit, si Thea. Holy Spirit, si Flor. Holy Spirit, si right now, si God. Holy Spirit, si Aldo. Holy Spirit, si Bernadette. Holy Spirit, si Alicia. Holy Spirit, si Ray. Jesus, right now. Holy Spirit, si you.